Praise the Lord! Salamat po, Ama, sa lahat ng kalakasan, Panginoon, na yung pinagkaloob sa amin. It's only by your grace, O Lord God, that we are standing before you, Lord. Marami pong salamat, O Diyos, sapagkat ang katapatan mo ay walang katulad, Panginoon. Ikaw ay hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Lord, ikaw po ang dinidesire namin na mapapurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, ang lahat po ng kaluwalhatian ay sa'yo lamang namin pong binibigay. Father God, we pray, Lord, na ikaw po ang manguna sa aming pong bansa, O Diyos, lalo na po sa iba't ibang nation, Lord, sa buong mundo. Ikaw po, Panginoon Diyos, ang masumpungan ng pag-ibig mo, Panginoon, ang magbuklod, Lord God, sa bawat mananampalataya, Panginoon, sa bawat mga nilalang. Lord, patuloy niyo pong pangunahan, O Diyos, ang iyong sambahan, Lord, JTF Family Church, dito po sa San Valley, Lord, sa Albay, at sa iba't ibang bahagi pa po, Lord, ng mundo, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang eskwela itong Great Christian Academy, Panginoon. Lord, ikaw po ang patuloy na magtaguyod. Salamat sa inyo, Ama. We pray that you continue to bless everyone na connected, Panginoon, sa church, sa school, Panginoon. And we pray for divine intervention and healing, Lord God, sa mga sino man po, Panginoon, na may karamdaman, Panginoon, or nakatune in lamang online. Lord, ikaw po ang aming tinataas. Salamat sa inyo, Ama. Pangunahan niyo po ako, Panginoon, sapagkat ako po ay walang kakayanan, Panginoon. Ang akin po, Panginoon, na inaasahan na ikaw lamang, Panginoon. Holy Spirit, malaya kang kumilos, mangusap, magbigay, Panginoon, ng salita sa puso ng bawat isa. Thank you, Father God. Unto you, we give you the highest praise. Honor and glory belongs to you in the name of our Lord Jesus Christ. As all say, Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige, bigyan natin ang daan. Exit mo ng saglit ang ating mga anak. Praise God. Hallelujah. This is our second service for the day, and salamat sa ating Panginoon sa kanyang habag at biyaya. Kahit medyo makulimlim or maaraw na ata, di natin maintindihan ng panahon. But we thank the Lord for the first day of June, the same time first Sunday, no, ng buwan. Kaya mamaya tayo po ay magkakaroon ng communion. So we welcome po lahat po ng mga bago pong naka-attend dito, ang ating pong mga magulang ng mga bata po sa BBS. Again, I am Pastor Rocky po, or Kuya Rocky na lamang po. So I will be the one na magdi-deliver po ng message ng Lord, but we always pray that it's the Holy Spirit na mag-speak po sa atin. So right now, tayo po ay nasa series pa rin ng ating Here Am I, Send Me, no? Na theme, sapagkat tayo po ay nasa season po ngayon ng paglabas. Marami na po sa atin ang nakalabas sa local and global mission. At ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin po ito. So I pray na after po nito talagang masaturate tayo, maintindihan natin ng lubusan lahat ng ating mga pinag-aaralan at madadala po natin to into application sapagkat baliwala naman lahat ng karunungan kung nanatili lang siyang alam lang natin pero di naman natin na-apply. No, sabi nga sa Matthew 7, di ba? Kahit na nagpalayas pa ng mga demonyo or ganyan, pero ang sabi ng Lord, sino kayo? No? Hindi ko kayo kilala. Depart from me, I never knew you. So napakahalaga na ginagampanan po natin ang kalooban ng ating Diyos. So, kung tutuloy-tuloy po natin yan dyan, mga kapatid, tayo pa rin po ay nasa book of Isaiah chapter 6, and I plan to discuss everything, no? So pero mahahati lamang po ito sa 3 puntos. So the title ng ating pong pag-uusapan ngayon ay sige. God cleansed those who He called.
Sige. Okay. So, balikan natin yung kwento sa Isaiah chapter 6 para mas maunawa natin. I-rightfully divide natin yung truth. Pero sige, yan yung basahin ko muna. Isaiah chapter 6, mula verse 1. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face. With 2 he covered his feet. With 2 he flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door were shaken, and by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. So I said, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal which he had taken with the tongs from the altar, and he touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips, your iniquity is taken away, and your sin is purged. And I also heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? Whom will go for us? Then I said, Here am I, send me. Lord, salamat po sa pag-aabasa ng iyong salita. Ikaw po ang patuloy na magayag sa aming kalagitnaan. All in the powerful name for Lord Jesus Christ. Amen. Okay. So, balikan po natin muli yung background. Bakit ba sinabi ni Isaiah na, Here am I, send me? So, tingnan niyo po itong Isaiah chapter 6 verse 1. Sige, doon lang tayo sa mga verse lang. Then, sige. If you have your Bible po, makibukla din tayo para at least na babasa po natin. In the year that King Uzziah died, bakit kaya dito sinimulan ni Isaiah? Makita natin si Isaiah, sinusulat niya yung mga nangyayari. Then dito, very particular si Isaiah sa panahon na, sa taon na namatay si King Uzziah. So sino ba si King Uzziah? Si King Uzziah is a good king. Okay? Mula din sa tatay niya na isang naitala rin sa Biblia bilang isang mabuting hari. I think he is King Amaziah. Sa ibang book po, bukod sa Kings, sa Chronicles, tinawag din si King Uzziah na King Azariah. No? Pero isa lamang po sila. So, itong si King Uzziah, 16 years old pa lang siya nung siya ay naging hari ng Judah. Isipin niyo po, isang 16 years old na teenager, pero naging good king siya. During that time, kasama din niya sila Prophet Amos, Isaiah. So yun yung mga nagtuturo sa kanya, lalo na po si Prophet Zechariah. So siya po ay naging isang magaling at mabuting hari. Sa katunayan, marami siyang mga reforms na nagawa. Marami rin siyang mga pinatayo, mga farmland at pinaayos, no? Pati yung sandatahang lakas nila. Natalo nila yung Arabs at iba pang mga kalaban ng Judah. At even po sa mga borders ng Egypt, yung mga Ammonites talaga nagpe-pay respect kay King Uzziah. Siya ay nag-reign sa Judah for 52 years. Okay? So para sa isang hari na mabuting nag-govern sa kanyang nasasakupan ng 52 years, siguradong nakatanim na yan, naka-establish siya ng maraming mga, kung sa politika ay talagang maraming nag-a-adhere sa kanya. Kaya lang namatay. Okay? Namatay. So imagine mo si Isaiah, teka muna, namatay si King Uzziah, parang medyo, siguro nagugulumihan, hindi natin maintindihan. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat hindi maganda yung pagkawala ni King Uzziah. Anong nangyari? Okay, sabi ng Bible, dahil sa pagsunod niya sa utos ng ating Panginoon, siya ay pinagyaman ng ating Diyos. Yumaman si King Uzziah, naging mayaman ng Judah. Kaya lang po, kaakibat ng kanyang pagyaman at pagkuha ng mga maraming mga material na bagay at kasikatan, medyo hindi naging pagpapala yun sa kanya sapagkat nagbago po yung puso niya. Nung namatay si Zechariah, nagbago na rin, medyo nag-slip away yung kanyang pananampalataya. To the point na nakagawa siya ng isang unfaithful act, which is
yung pagdadala po ng mga burning incense sa loob ng altar, hindi po kasi yun ginagawa ng hari. Ang gumagawa po nun ay mga pare. Mga nasa linya, mga Levites. Pero kahit anong pigil sa kanya na wag mong gawin yan kasi yan ay hindi ka above sa law. No? Hindi mo dapat yang gawin. Pero sa kahit anong pigil sa kanya, pinilit pa din niya. Alam niyo po anong nangyari kay King Uzziah? Nung pagpipilit niya, tinubuan po siya ng ketong. No? Nagkaroon siya ng leprosy. Mula sa kanyang noo, kumalat po. So, siya ay nagtatakbo, pagkatapos na isolate, at eventually, namatay po siya ng may ketong. Makaka-relate tayo lahat dito mga kapatid, lalo pa sa panahon ngayon. Kita natin, iba-iba. Ito may bagamat dati ng virus, bacteria, o naman itong mpox, no? Pero ngayon, parang marami ng cases, kaya nga, pag tinignan natin, medyo marami na sa southern part. Pagkatapos itong nakaraan lang, sabi, kahapon, meron na daw mga suspect dito sa Laguna. So, ang lapit ng Parañaque to Laguna, although di naman sinabi kung saan. So, makaka-relate tayo dito hanggang mamaya, may mababanggit ako tungkol sa mga ganitong tagpuan. No? So, si King Uzziah, na tinitingala ng mga tao, buong prestige, at kahit si Isaiah, tinitignan niya magaling na hari, itong si King Uzziah, eventually namatay at medyo tragic yung kanyang pagkamatay. At sa point na yan, eto din yung point na sinabi niya, I saw the Lord sitting on a throne. Okay? High and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Okay? Paano natin ihimayin to? Okay. Si Isaiah, medyo naisip pa niya siguro si King Uzziah, pero nakita niya ang Diyos na nakaupo sa trono. Yung throne na ito, mga kapatid, buti na lang specific ang Bible, sitting on a throne. Hindi sinabing sitting on a chair, hindi sinabing mga ganun lang. But sitting on a throne. Why? Because the throne denotes power. Because the Lord that we serve is a sovereign God. No? Parang sinasabi ni God dito siguro kay Isaiah, ang namatay lang ay hari lang sa lupa. Pero wag mong kakalimutan, ako pa rin ang hari ng lahat ng hari. Ako pa rin ang Diyos na nakaupo sa trono. He is the Lord in charge. So it is comforting to know na sa buhay po natin, kung may mga inaasahan tayong mga tao sa paligid, kaya natin pa rin magtiwala sa ating Diyos sapagkat ang ating Diyos pa din ang siyang nangunguna sa lahat. Alam niyo po yung mga atheists, hindi sila naniniwala na may trono ng Diyos, hindi sila naniniwala may Diyos. Yung mga humanist naman, okay, naniniwala silang may trono, pero naniniwala sila tao lang ang nakaupo. Pero tayo mga kapatid, naniniwala tayo na talagang may trono ang Diyos at ang Diyos ang siyang nakaupo dito. Hallelujah. Sabi diyan, yung trono ng ating Panginoon, hindi lang si Isaiah nakakita. Nakita rin ni Job, nakita yan ni Daniel, nakita yan ni John, nakita yan ni Paul, nakita yan ni tao dyan ng marami pang mga Bible character. So, sabi dito, it is high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Sipin niyo po yung robe. Ang mga hari, o mga, tingnan niyo po sa kasal. Diba yung bride, ang haba ng kanyang, gown, may robe siya. Bakit? Kasi dinidenote nun, yun yung isa sa pinaka-importanteng tao doon sa kasalan. Tama? At dahil mahaba yung kanyang robe, ibig sabihin, hindi siya, nagde-denote yun ng power at the same time, hindi siya para kumilos kung saan-saan. Kasi mahaba nga yung kanyang, kanyang robe. So parang ganito din po yung mga hari noon. Yung mga hari, mahaba rin ang kanilang mga robe sapagkat it denotes power sa kanilang utos. Di nila kailangan kumilos kung saan-saan sapagkat sila ay makapangyarihan.
Pero dito, talagang pinakita kay Isaiah yung robe ng ating Diyos. It filled the temple, ganun kahaba, ganun yung authority ng ating Diyos, no? His majesty. So, ayan po siya. Then, sabi doon, kabilang po sa description ng kalangitan, no? Langit ang nakikita niya eh. Sabi doon, above it stood seraphim. Yung seraphim po, mga seraphs or angels, sabi ng iba, burning angels sapagkat fiery angels po sila. Each one had 6 wings. No? Bawat isang anghel may 6 na pakpak. Yung dalawa ay pang-cover ng kanilang mga mukha. Yung dalawa naman ay pang-cover ng kanilang mga paa. At ang dalawa naman ay ginagamit sa paglipad. So lahat ng ito, nakikita yan ni Isaiah. Okay? So, anong ginagawa nitong mga anghel na ito? Sabi dyan, sa verse 3, and one cried to another. So nag-uusap sila. Ano yung pinag-uusapan nila? They are declaring and proclaiming kung ano yung nasasaksihan ng kanilang mga mata. Yung presence ng ating Diyos, which is, Holy, Holy, Holy is the Lord of hosts. Lord of hosts means He is God of angelic army. He is the Yahweh Sabaoth. No? The whole earth is full of His glory. Okay? So, isipin niyo po ito, sabi ng iba, bakit kinakailangan 3 beses pa inuulit yung holy? Pwede naman daw 1 beses lang. Well, sabi nga, ang mga angels, alam nila, wina-worship nila yung isa, pero they are worshiping a 3-person doon sa pagka-Diyos. No? The God the Father, God the Son, and the God the Holy Spirit. Yung holy, holy, holy is also an indication of a degree ng salita na kumbaga, pinakabanal yan. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. So, yung holy din mga kapatid, ang ibig sabihin kanyan, ibig sabihin po kasi niyan ay set apart, no? To set apart. Kaya nga, ang mga anak ng Diyos, tinawag niya, be holy, for I am holy. Be set apart, for I am set apart. Why? The Lord is set apart mula sa mga creation sapagat di naman siya nilikha. Siya yung lumikha at hindi siya nilikha. No? So, etong lahat ng ito ang nasasaksihan no, ni Isaiah. Naririnig niya sa translation kasi ng holy, parang ano ba yung sinabi? Kadosh. No? Kadosh. So, to set apart. So, ayan na po yan mga kapatid. Then, ang sabi dito, and one cried to another and said, and the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. Okay? So, anong nangyari dyan mga kapatid? Yung mga angels na nag-worship, nakita ni Isaiah that even the doors were shaken by the voice of him who cried out. May weight yung voice ng mga angels na nag-worship. Alam niyo po ba na tayo din, may weight din yung ating mga tinig. Kaya nga pa nag-worship tayo, we worship the Lord in spirit and in truth. No? Hindi tayo mag-worship kay Lord ng half-hearted yung puso natin. Kung ito nga mga anghel, talagang nakikita niya, nag-shake, no? yung area, yung doorpost sa kanilang pag-worship kay Lord. I think dapat ganyan din yung passion natin sa pag tayo ang nag-worship sa ating Diyos. Pwede kaya yun, JTF? Pwede. So, so ayan po yun mga kapatid. Then, makita natin dyan, nung nakita yan lahat ni Isaiah, sabi niya, woe is me. So I said, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Okay. So ito po yung aking point number 1. Okay. Ito yung aking point number 1. Ang ating Diyos, tinatawag niya tayo, yung vision na ito na nakita ni Isaiah, para tayo makonvict,
ma-reveal yung ating sariling kondisyon. A vision that reveals our condition. No? Ma-convict tayo sa ating mga kasalanan. Alam niyo po, mahirap iligtas ang isang taong hindi naman niya nakikita na siya ay nangangailangan ng tulong. Mahirap itama ang direksyon ng isang tao na hindi naman niya nakikita na siya ay naliligaw. Kasi alam niya, tama yung nakikita niya eh. But, pag lumalapit tayo sa ating Diyos, mas nakikita natin yung ating karumihan, yung ating kamalian. Kaya nga, nakakatuwa ito eh. Sapagkat ganyan kabuti ang ating Panginoon. Gusto niya mapalapit tayo sa Kanya, pero tayo yung nagbe-benefit. Si Isaiah, sino ba si Isaiah? Propeta siya. Gumaganap siya ng mga gawain para sa ating Diyos. Pero makikita natin, the more tayong lumalapit sa ating Diyos, the more na nakikita yung mga imperfections natin. Yung diamond po, kahit parang makinang na yan, pero kapag yan ay nilagay mo sa isang likod, sa harapan ng isang black na background at tinutukan mo ng liwanag, makikita mo yung mga imperfections yan. Hindi naman yan talaga ganun ka-perfect. So, ganun din tayo mga kapatid. Kala natin, maputi na tong damit ko Pero pag yung kala mo maputi ng damit mo, pag naitabi mo yan sa talagang mas maputi, makikita mo, teka muna, maitim-itim pa pala. No? Parang ganun naman talaga, yung pintura. Pag chinecheck yan ng mga pintor, di ba? Tinututukan nila yan ng liwanag, then nakikita nila lahat ng mga bako, lahat ng mga imperfections. So, it is one of the power, no, ng light ng ating Diyos. Mas nakikita natin yung ating kamalian. Kaya nga, when we devotion, pag nagde-devotion tayo, yan ay itinalaga para tayo mas mapalapit sa ating Diyos. Alam niyo po ba yung taong mas malapit sa ating Diyos na nakikita niya, nababasa niya, at nararanasan niya ang Diyos sa kanyang buhay? Ang tao po na yan, mas nagiging less judgmental. Bakit? Kasi mas nakikita mo yung imperfection mo. Kaya wala ka ng panahon para husgahan pa yung iba kasi nakikita mo na yung sarili mo eh. Eto si Isaiah, ang galing-galing niya na. Pero ang sabi niya, woe to me, for I am a man of unclean lips. Isipin ko, anong ginagamit ni Isaiah pag prophesy? Hindi ba ang kanyang labi? Pero nakita pa niya yung karumihan doon. Okay? Kaya napakamakapangyarihan ng ating dila ng ating, di ba sabi ng Bible sa James, yung dila natin napakaliit na bahagi ng katawan natin, pero kaya kanyang dalhin sa impyerno. Kung ang labi natin, kino-confess natin that Jesus Christ is Lord, tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas. Okay? Kinonfess din ng ating mga labi, there is power. Same thing din kapag maraming kasalanan ng ating dila. Whether ikaw ay nagsisinungaling, nagyayabang, nagpa-flatter ng tao, nanloloko ng tao, yan ang madalas natin ginagamit. And ito si Isaiah, sabi, woe to me, I am undone. Nakita kong holiness ng ating Diyos. Itong mga angels to, holy angels na to. Pero kahit sila, hindi nila tinitingnan ng ating Panginoon. Ako nakita ko ang Diyos, kaya sabi niya, for I have sinned the Lord. Dapat na akong mamatay. Kasi ako ay marumi. I am unholy. Pero anong ginawa ng ating Lord? Sige, ituloy natin yung sa mga PowerPoint natin dyan. Sige. Yan. Instantly, he become aware of his own sinfulness. Then, meron dang application ng mga tanong. Yan. The clearer we see God, the clearer we see our need for cleansing. Kaya mas nagde-devotion tayo, mas naglalaan tayo ng oras sa ating Diyos, mas nakikita natin, teka muna, marami pa palang dapat baguhin sa akin. Marami pang dapat i-refine. No? Gaspang pa rin pala ng ugali ko. Alam niyo po bakit? Kasi lalo na kung before, ginagawa lang natin yung kabutihan natin dahil akala natin yan yung magbibigay ng kaligtasan sa atin. Nagbabago yan pag nakilala na natin ang ating Diyos. Kasi gumagawa na tayo ng mabuti dahil bunga na ito, no, ng banal na spirito na nabubuhay sa atin.
na tinanggap natin. Okay? So, sige, ituloy natin yung istorya. Sabi dyan, after makita ni Isaiah at nasabi niya na I am undone, then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal, which he had taken with the long tongs from the altar. Okay? And he touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips, your iniquity is taken away, and your sin purged. Okay? So ito yung aking point number 2. Kung yung point number 1 ay conviction, ang point number 2 po is about cleansing. Pag kinonvict tayo ng ating Lord sa kasalanan, hindi niya tayo kinokondemn. Bagkos may ginagawa ang Diyos. In-expose na yung kasalanan natin, na-expose. Kahit anong gawin natin, may expose at may expose ang ating mga rumi pag ito'y natapatan ng liwanag. Okay? Pero ang comforting dito mga kapatid, sa salita ng ating Diyos, yes, na-expose yung kasalanan natin, pero hindi tayo hihiyain ng Diyos. Ang nais niya, maituwid natin kung ano yung ating pagkakamali. Pero may nangyari kay Isaiah. Nakita niya sa sarili niya, kailangan kong magbago sapagkat ako ay marumi. Then, the Lord with the fire ng angel, diba, yung seraph, pumunta dun sa altar of incense. Okay? Kinuha yung live coal, sabi dyan, live coal, ibig sabihin mainit pa ito. With a tongue, kinuha, then inilagay doon sa labi po ni Isaiah. Okay? Ano ang implication sa atin yan, mga kapatid, ng ginawa ng ganyan ng ating Diyos? Nasubukan nyo na po bang mapaso? Kung meron po ditong hindi pa nasubukan mapaso, pwede po natin pasuin. Walang ganun. Pero isipin niyo po ito. Lalo na sa mga napaso ng mantika or what, masakit yan. What if mapaso ka dun sa sensitive part, manipis na balat ng labi natin? Sigurado talagang matutusta yung labi natin, ano? Pero alam niyo po si Isaiah, hindi siya na-bother na nilagay yung live coal na yon sa kanyang labi. Mas na-bother nga siya, makita niya yung holiness ng ating Panginoon at makita niya yung sarili niya na marumi. Okay? Ang altar po is always a place of sacrifice. It is always a place of sacrifice. When you go to the altar of the Lord, ibig sabihin may isa-sakripisyo ka. During the Old Testament time, pag pumunta ang isang Hudyo sa altar, ibig sabihin po may isa-sakripisyo po siya doon as a burnt offering, sin offering. May isa-sakripisyo siya. Ngayon na nasa New Testament na tayo, pag tayo ay lumalapit sa ating Diyos, yung altar, for example ngayon, nag-pray tayo for an altar call, nagtawag tayo for an altar call, and you want to surrender. Alam natin may iso-surrender tayo sa ating Diyos. It is always a place where people die. No? I mean, yung animal namamatay, yung hayop namamatay doon, tayo din namamatay. Hindi physically, but yung we deny ourselves. No? Hindi kasi yun yung magpapasaya sa atin kung hindi yung ano na yung kagustuhan ng ating Diyos. So imagine niyo po ito. Ano ba yung indication ng live coal na yon na idinampi sa labi ni Isaiah? Kasi ganito po yung sistema ng Old Testament. May live coal. Pagkatapos doon pinapatay yung mga offering nila, ram or bulls, no? Yung dugo po nun, mapupunta doon sa live na nagbabagang uling na yun. Tapos, magpo-produce yun ng smoke. At ang sabi ng Bible, that is the sweet aroma of worship na tinatanggap ng Diyos. Okay? The sweet aroma of worship na yung inalay. Alam niyo po, 2,000 years ago, ang Diyos na nagkatawang tao, sinacrifice niya yung kanyang sarili sa cross of Calvary. Para ikaw at ako at ang mga anak natin ay magkaroon ng pagkakataon na maligtas
sa tiyak na kapahamakan. Si Isaiah, na-realize niya, unclean yung lips niya, pero wala siyang kakayanan para baguhin yung kanyang labi, para maging katanggap-tanggap sa ating Diyos. It is only through that live coal na inilagay sa kanyang labi. Tayo, baka marumi tayo, pero wala tayong kakayanan mga kapatid para iligtas ang sarili natin. Not our good works, it's not by being a member of a religion, hindi tayo, not by our money. Hindi yan ang makakapagligtas. It is only by the grace of the Lord. Sapagkat ang Panginoong Yesus ang siyang namatay para sa atin. Para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan kabuting nakakatuwa yung binabasa natin ngayon. Hindi niya kinondem si Isaiah, pero ang ginawa ng Diyos, gusto kita na maging kagamit-gamit. Natutuwa ang Diyos na nakita na-realize ni Isaiah, may tumugon sa conviction, o nga, Lord, marumi ako. Pero maghintay ka. May repentance, may pananampalataya. Hindi nagreklamo si Isaiah na nilagay sa kanya yung uling na nagbabaga. Pero hinayaan niya na yung fire na yon, it-touch siya because that is a purging fire. That is a refining fire. Kaya nga sa Malakay, di ba, binanggit po yan eh. The refiner's fire. Alam niyo po, para ginagawa na yung mga precious stone, lalo na yung ginto, dinadaan yan sa apoy. Para yan ay mas lalo pang kuminang. Okay? So, ayun po mga kapatid. Tayo rin, nadaan man tayo sa problema, o nadadaan man tayo sa mga pagsubok, sa testing, hayaan natin. Kung may pinapurge ang Diyos sa buhay natin, na kailangan nating isuko sa ating Panginoon, hayaan natin. Diyan, mas lalabas ang ating mga kinang. So, the Lord convicts us and the Lord cleanses us. Nililinis tayo ng ating Panginoon. Para si Isaiah, wag na siyang umasa dun sa kanyang fleshly talent, no? Fleshly ability, so that the heavenly might, no, might be revealed. Parang tulad ba yun, nagpunta kami dun sa mission, yung pinuntahan namin lugar, totally hindi nag-speak ng Tagalog. Siyempre, hindi rin nag-speak ng English, kung meron man, madalang lang. No? Alam niyo po, by God's grace, makaka-connect at makaka-connect tayo sa kanila. Kinakailangan lang natin muna maging willing para magamit. So, eto po yun eh. Si Isaiah, nung siya ay na-touch na ng ating Lord, tingnan niyo po yung kasunod na ginawa niya. Sabi, your iniquity is taken away and your sin purged. Pag tinanggap natin ang ating Diyos, ang kasalanan natin, He chose not to remember, no? Bagkus, we are made a new creation. Sabi diyan, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Okay? Yan na ngayon yung tanong ng ating Diyos, no? Si Isaiah, ang tugon niya, then I said, here am I, send me. Okay? Hindi niya tinugon na, nung narinig niya yung boses ng Diyos, nagtatanong, sino ang ating papadala? Hindi siya sumagot na, Lord, alam ko na, si ano na lang, no? Si ano na lang, eto, magaling yun, may kakilala ako. Doon natin, siya na lang papuntahin, hindi ganun. Hindi siya nagturo, ang ginawa niya, nagpresenta siya ng kanyang sarili. Nakikita ninyo yung pattern? Pag tayo ay nako-convict, tayo ay nililinis ng ating Diyos, at tayo ay kino-commission niya. Tinatawag niya para sa isang gawain. So, dito, sinabi niya, Lord, ako po, padala niyo. Again, makikita natin, ang kinakausap ni Isaiah dito ay hindi isa, marami. Kasi, whom shall I send? No? And who will go for? Biglang nagbago, naging us. Okay? So,
Ilan ba talaga? Isa o tatlo? Isa, pero tatlong persona. Okay? So, wag na tayo malito. Tayo nga, mayroon tayong physical na katawan, meron kang kaluluwa, meron kang spirito. O ilan ka? Tatlo? Pero isa ka lang. Wag na natin lutin ang ating mga sarili. Pero that is the Godhead, mga kapatid. Sabi ng Diyos, nung sinabi ni Isaiah, "Here am I, send me." Sabi ng Lord, "Go and tell these people." No? Keep on hearing, but do not understand. Keep on seeing, but do not perceive. Make the heart of these people dull and their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes and hear with their ears, and understand with their heart and return and be healed. Okay. So balikan ko yung PowerPoint natin kanina sa point number 3 natin. Sige. God is calling us and it requires readiness. Dapat tayo ay handa. Okay? Sige. Sige, next natin, Kuya JR. Yes? Sige, next pa. Yan. Isaiah could only respond, "Here I am, send me," after he was purified. The prepared are the ones who are sent. Pag tayo ay naihanda na, then huwag tayo magkamali, tayo ay papadala. But ang sagot ni Isaiah dito ay hindi, "Lord, here am I will go." Hindi ganoon. Sabi niya, "Here am I, send me." Hayaan mo munang isend ka bago tayo mag-go. Ganyan dapat yung principle. Okay? Next. Don't fear the fire, embrace it. Your greatest readiness comes after your deepest refining. Okay? Alam niyo po kung ano nangyari after ng magsabi si Isaiah na ready na siya, Lord, at willing siya magpagamit sa ating Diyos? Mababasa niya sa Isaiah chapter 7, verse 14, I think. Isaiah 7:14, sabi niyan, "Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall come, I shall conceive and bear a son, and shall call him Emmanuel." No? So ayan yung magkakasunod na istorya, mga kapatid. Nung naging ready na si Isaiah, then yan na rin po yung panahon na nung kinakausap niyan si King Ahaz. King Asa. Yan na rin po yung panahon na si Isaiah po ay nag-prophesy about sa coming of our Lord Jesus Christ. So, lagi natin tatandaan, mga kapatid, sometimes the Lord will allow us to na makadaan sa mga pagsubok, but we take heart sapagkat ito rin yung pagkakataon na tayo ay maging kagamit-gamit sa ating Master. 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 21, we are to be a vessel for honor. So even nga sa John chapter 15 verse 2, sabi diyan, every branch that bears fruit, He prunes. No? Pinuprune ng ating Diyos para mas lalo pang maging mabunga. So, mga kapatid, hayaan yung i-ano ko po ito sa istorya na ito. Alam niyo po yung bubonic plague, no? Na dati nag-struck around 1300s. Umuulit po kasi yan. So nung around 1665 to 1666, sa Europe, nagkaroon na naman yan ng epidemya na yan. Kung saan yung mga tao ay nagkakaroon din sila ng parang mga iba-ibang sa katawan, sa balat. At nahirapan sila na ito ay i-contain muli. Lalong kumakalat sa maraming tao. Parang sabi dun sa isang research na nabasa ko, around 100,000. Nasa ganyan po yung bilang ng namatay noon. No? So, siyempre, before, hindi pa ganun katindi yung mga kaalaman sa science. At the same time, sadyang ganun po kabilis yung naging pagkahawa-hawa, no, ng mga tao. Mula po yan sa mga daga, pagkatapos nagkaroon din ng mga sakit, tapos nakakagat sa tao, natatransmit yung mula sa hayop papunta sa tao,
tao sa tao nagkakaroon ng iba't ibang mga transmission ng mga transmittals ng mga sakit at karamdaman. Alam niyo po kung ano yung nakapatay diyan, paano din nasugpo po yan, ganito po. Sabi ng science, yung apoy, nagdo-duplicate daw siya ng size niyan every 30 seconds. No? Every 30 seconds, yung apoy, lumalaki yan ng lumalaki. Dumodoble ng dumodoble. Ganon kabilis kumalat ang apoy, mga kapatid. So, kaya nga makikita mo, diba, talagang every seconds count. Pagka may sunog, kailangan makarating yung bumbero sa lalong madaling panahon. Okay? Sabagat napakabilis niyang lumaki. Mula lang sa maliliit na apoy, kaya niyang sunugin ang malalaking mga lugar. Okay? So, nung time po na yan, nagkaroon na-associate yung plague na ito sa Great Fire na nangyari. Kung saan almost yung buong city ay nasunog. Ano yung nangyari doon, mga kapatid? Yung apoy, walang malinaw eh. Basta sinabi parang may violent wind na nag-create siya ng spark, tapos nagkaroon na ng apoy, then nasunog. Eventually, yung apoy na yan, umabot din yan hanggang dun sa mga sewer line. Sa kailaliman siguro may mga dagang nasunog, umaapoy sila, tumatakbo sila, papunta dun sa sewer, then lalo nang nagkaroon ng mga sunog po dun sa ilalim. Okay? Somehow, sa pamamagitan po ng ganong pangyayari, mga kapatid, namatay po lahat din yung mga daga at yung mga insekto na nagke-carry ng disease. Doon po naputol yung plague na yon. Paano natin yan i-associate sa panahon natin ngayon? Mga kapatid, it takes fire para masugpo po natin yung mga ganitong mga sakit ng lipunan. At yung fire na yan dapat nanggagaling sa ating banal na spirito. Yung isang Kristiyano na pinuspos ng banal na spirito, on fire yan. Hindi mapigil yan. Siguro kung igagamitin natin yung principle, within 30 seconds, yung magandang balitang natanggap niyan, na-share niya na yan sa kanyang kapwa, na-share niya na yan sa kanyang magulang. Pag na-receive mo yung pinakamagandang balita na pwede mong magawa sa iyong buong buhay, hindi mo hahayaan yan na hindi malaman ng iyong mahal sa buhay. Tama? Kasi ang saya mo eh. Nakakahawa po ang mga Kristiyano na on fire sa ating Diyos. And I pray that we as a church, we will be a church on fire. Para na rin po sa mga susunod pa na generation. Dahil may kasunod pa po. Ang church po, the moment na maging matamlay sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, yung mga susunod sa atin, mawawalan sila. Maliligaw sila ng landas. Kaya marapat lang na tayo po bilang mga magulang, tayo yung maging halimbawa at the same time, makasumpong ng pag-ibig ng ating Panginoon. Mga kapatid, kapag ang isang tatay daw ang nakakilala sa ating Diyos, nagkaroon ng relasyon sa Kanya, napakataas ng chance na dala niya ang kanyang buong anak, buong mag-anak, buong pamilya. Kaya ang sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Ang ino-offer ng Lord ay hindi religion. Ang nais ng Diyos ay ang bawat mga anak niya, ang bawat nilalang, ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Hindi madamot ang Diyos, mapagbigay siya. Hindi rin selfish ang Diyos na nais na ako lang ang iyong sambahin. Hindi. Nais ng Diyos, siya lang ang ating sambahin dahil alam niya, siya lang din naman talaga ang tunay na makakatulong sa lahat. He is the only one who is willing and available. And able, willing and able. Ang isang tao, kahit gustong-gusto niyang tumulong, pero wala naman siyang kakayanan, kapatid, hindi ka maliligtas. Halimbawa, nakita niyo ako naglalakad tapos masasagasaan ako. May kakayanan kayong umabot sa akin para itulak ninyo ako at hindi ako masagasaan.
Pero hindi naman kayo able, no? Gusto niyo akong tulungan pero hindi aabot. Mga kapatid, mamamatay din ako. Sabihin naman natin, kaya ninyo akong itulak pero hindi niyo naman gusto mag-sacrifice, then hindi rin ako maliligtas. Walang tao ang kaya, ang willing at able. Tanging si Jesus lamang. Ang nasirang relasyon sa atin ay relasyon natin sa Diyos Ama. Kaya kailangan, ang magandang mediator nito ay Diyos at tao din. The divine nature of our Lord Jesus Christ and His human nature. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Ito ang pinakamagandang balita na pwede nating i-witness, pwede natin ibahagi sa iba. Yung magkaroon ka ng relationship sa Kanya, ikaw ay magiging mabuting witness. Na dati, ganito yung buhay ko, pero nung nakilala ko ang Diyos, binago niya ako. Nabago ako mula sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, kung tatanungin ko kayo ngayon, sige, tayo muna po ay yumuko at manalangin. And let's just allow the Holy Spirit to fill this place. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray, Holy Spirit, my friend, fill us today in the name of Jesus. Sabihin natin sa ating Diyos, Lord, ano yung ipinangungusap mo sa lahat ng mga narinig ko ngayon? Kapatid, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng conviction. Makita natin ang ating lost na kalagayan. At ang sabi ng Diyos, siya rin yung willing na magligtas sa atin, mga kapatid. If that is you today, nais mong maligtas, I'm praying na i-push natin ito para sa ating Diyos. Can I see the hands of ng mga tao ngayon na nais nilang tanggapin si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas? Praise God for those hands. Praise God for that courage. Hallelujah. Praise God, kapatid. Hindi mo yan tinataas sa tao, tinataas mo yan sa ating Diyos. Thank you. Thank you, Lord. Sa lahat po ng mga nagtaas po ng kamay, tayo po ay mananalangin ngayon. Sige, habang tayo ay time-team na nananalangin sa ating Diyos, sabi ng banal na kasulatan, if there are 2 or 3 persons gathered in my name, I will stand in their midst. Let us acknowledge the presence of the Lord in this place today. Sabihin natin sa ating Diyos, repeat after me. Sabihin mo lang, aming Diyos, inaamin ko na ako ay makasalanan. Ako ay maraming nagawang mali sa aking buhay. Ama, patawarin mo ako. Ngayong oras na ito, kinikilala ko ang iyong bugtong na anak na si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. O Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay. Salamat po. Simula ngayon, manahan ka sa akin at inaangkin ko na ang pangalan ko ay nakasulat na rin sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon. Sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Ako na lang magpe-pray. Father God, I pray sa lahat po ng mga nag-confess, Lord God, nanalangin na ikaw ang kanilang Panginoon, tagapagligtas. Father, I pray, katulad po na nangyari din dito sa Book of Isaiah, na sa amin pong pagtugon, sinabi niyo po dito, our lives will be healed. I pray for healing, Lord God, na mangyari sa kanilang buhay, patungo, Lord, sa kanilang buong sambahayan, sa pangalan mo, Panginoon Jesus. I am declaring and claiming every promises, Lord God, na naisulat po sa aklat na ito, Panginoon Diyos, na magkaroon ng kapangyarihan at kaganapan sa kanilang buhay, sa tangi mong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. At ngayon naman po, nais kong manalangin para sa mga tao na nagkaroon ng conviction, na gusto mong sabihin ngayon, Lord, binigyan mo pa ako ng panibagong araw, meron pa akong panibagong pag-asa. Kung gayon, Lord, nais ko sana gamitin mo ako ngayon.
Gamitin mo kung ano man yung natitirang lakas meron ako para maibahagi ko rin sa aking kapwa ang balita ng kaligtasan.